Kapag ang lugar ay maingay, nandun ang presensya ng Diyos. Naniwala ba? Kaya kapag tumatahimik, nandiyan ang demonyo. Kapag maingay, nandiyan ang presensya ng Panginoon. Amen. Naku, nandiyan ang demonyo. Okay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pakibasa. 1, 2, 3. Kasi yung number 1 ay naituro ko na rin sa iba kasi hanggang 1, 2, 3, 4, and 5 ito. Kaya napili ko ituro sa inyo itong 2. Getting God's Attention Part 2. Ibig sabihin nito, sino dito yung mga guro? Pakita sa kamay. Mga teacher. Okay, walang ito. Pero sino dito ang nagkaroon ng experience na nakapag-aral? Itaas ang kamay. Yung iba hindi nakapag-aral. Okay, naintindihan ko yun. Doon sa eskwelahan, ang guro ay laging nakatingin sa kanyang classroom. Di ba? Yung kanilang paningin, yung kanilang pagdinig nasa classroom. Dahil kaharap niya yung classroom ng mga estudyante. Pero sa sandaling merong nagtaas ang kamay, yung attention ng guro nandun sa nagtaas ang kamay. Tama? Nandun yung kanyang pandinig, nandun yung kanyang mata, nandun yung kanyang pakiramdam, at nandun yung kanyang action. Kapag yung may nag-ingay, yung atensyon ng guro nandun sa nag-ingay. Kaya yun yung ating pag-aaralan ngayon, paano natin makuha ang atensyon ng Diyos sa ating buhay. Kasi kapag nakuha na kapag nakuha natin yung atensyon ng Diyos, ano mangyayari is una, you will have His focus. May demonyo talaga? May demonyo dito. Hello? Kapag nakuha natin yung attention ng Diyos sa ating buhay, makukuha natin yung kanyang focus. Makukuha natin yung kanyang kaisipan. Yan, nawawala na yung demonyo. Makukuha natin yung kanyang emosyon. Makukuha natin yung kanyang action. Kaya yun yung purpose natin ngayon, to get God's attention. Maliwanag ba? Ganyan din sa inyong buhay. Kapag kasi hindi nyo kinukuha yung attention ng Panginoon, eh walang action sa iyo ang Diyos. Okay, ang tema natin ngayon is, basahin natin, 1, 2, 3. My best offering ever to God. Ang pag-aaralan natin is how the woman of Bethany get the attention of God by her offering. Yan. Alam ba rin nyo na may connection din ito sa utos ng Panginoon na love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Nakakunik ka ito na kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos, ay ganun din kalaki yung iyong ipinagkakaloob sa Kanya. Nandito yon. Nasusukat dito, itong woman of Bethany is naipakita niya sa Diyos kung gaano na kamahal. Naipakita niya sa Panginoong Kristo kung gaano na kamahal ang Panginoong Kristo. Okay, ito yung ating tanong. Ano ang nag-udyok sa babae na ibigay ang kanyang the best sa Panginoong Kristo? Kayo ba naibigay na ba nyo yung the best ninyo sa Panginoon? May demonyo talaga. Hello?
Hindi, palayasin muna natin ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw, demonyo, lumayas ka dito. Ayaw namin na tahimik. In Jesus' name. Paano? Okay, ang tema natin o ang text natin sa Luke 7:36 to 38. Sabi doon, when one of the Pharisees invited Jesus. Pag sinabing Pharisees o Pariseo, ito yung mga teachers of the law. Ito yung mga nagtuturo ng batas ng panahon na yon. At isa sa mga Pariseos ay in-invite si Jesucristo sa kanyang tahanan at doon niya pinakain ng hapunan. Then doon, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Ayan ha, pag upo ng Panginoon, talagang nagre-recline pa. Yung upuan na medyo tumutuwad-tuwad na gano'n. Ngayon, sabi niya, 37, a woman in that town who lived a sinful life. Sabi natin yung sinful life. Sabi natin lahat, sinful life. Sinful life. Ang ibig sabihin nga, itong babae ito ay nabubuhay sa kasalanan. A woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Yung salitang, yung ibig sabihin ng alabaster jar of perfume, ito ngayon sa panahon natin, pagdating sa dollar, ay nagkakahalaga ng $54,500. Yan yung halaga ng dala nitong babae ito. Itong babaeng makasalanan na ito. Then sabi na, as she stood behind him, at his feet, weeping, she began to weep his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So nakita niyo itong babaeng makasalanan na ito, ha? Siya tumayo sa likuran ng Panginoong Kristo, ha? Then umiyak sa kanyang paanan, binasa niya ito ng kanyang luha. Pakinggan niyo kung paano naglingkod itong babae nito. Tignan natin. Sa pamamagitan ng kanyang luha, binasa yung paa ni Jesus. Then, ang kanyang pinunas ay yung kanyang buhok. Then, hinahalik-halikan niya yung paa ni Jesus sa kanyang binuhusan ng napakamahal. Hello? Napakamahal na pabango. That was $54,500. Okay, imagine ninyo, ganito naglingkod itong makasalanang babae nito na kahit dito hinahamon ko, hindi pa niya nagawa yung ganong paglilingkod kay Lord. Dahil kung minsan maraming dahilan. Kasi umuulan kasi marami akong trabaho Pero itong babae ito sinful woman. Ganon siya naglingkod. Then, nakita nyo, nilagyan ko ng case who live in a sinful life. Ngayon, ang sabi ng Pariseo, may-ari ng bahay, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Antindi Ang sabi ng Pariseo, kung ito ay talagang propeta, makikilala niya kung sino yung babaeng humahawak o humihipo sa kanya na siya ay makasalanan. Dahil ito yung sagot ng Panginoong Kristo. Si Simon, ito yung Pariseo Sabi niya, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Sabi naman ni Simon, sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, meron akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Simon, sabihin mo Lord. Okay. Dalawang tao, sabi nga, ang nagkautang.
sa taong nagpapautang, to money lender. Ang isa ay may utang na 500 denari. At yung isa naman ay 50 lamang. Neither of them had the money to pay him back. Silang dalawa ay walang kakayanang magbayad. Kaya sabi diyan, kaya pinatawad yung kanilang mga utang. Now, ito yung tanong, which of them will love him more? Sino sa kanilang dalawa ang nagmamahal ng higit sa Panginoon? Okay, Simon replied, I suppose the one who had bigger debt forgiven. Sabi ni Simon, sa ating palagay ay yung mas malaki ang pagkakautang ang nagmamahal ng higit sa Panginoon. Nakukuha niyo yung istorya? Okay. Yan. Then, sa verse 44, then he turned toward the woman and said to Simon, lumingon ang Panginoon sa babae, pero ang kausap pa rin na ay si Simon. Do you see this woman? I came, sabi ng Panginoon kay Simon, I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Kinakausap, nire-rebuke niya si Simon eh. Simon, sabi niya, nakita mo itong babae ito kung paanong ginawa niya sa akin. Ako nagpunta sa tahanan mo, sabi niya, pero ang sabi niya dan, you did not give me any water for my feet. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig, panghugas sa akin pa. At sabi niya, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Then you did not give me a kiss. Hindi mo ako inalikan, pero itong babae ito, simula nung pumasok ako dito sa tahanan mo, abay hindi tumitigil sa kahalik sa aking paa. Then sabi na, hindi mo nilangisan yung aking ulo, pero siya, pabango pa ang kanyang nilagay sa aking ulo. Ang tinutukoy ko rito yung uri ng paglilingkod. Si Simon naglilingkod, disciple eh. Pero hindi siya naglingkod ng gano'n. Pero itong makasalanang babae, gano'n siya naglingkod. Okay, therefore, ito na yung tanong. I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. Parang ganito eh. Yung laki ng kanyang kasalanan na aking pinatawad, yun din yung laki ng paglilingkod niya sa akin. Nakukuha nyo yung prinsipyo. Pero, but, whoever has been forgiven little, loves little. Okay, liwanagin natin yun. Medyo intindihin yung mabuti. Ito yung prinsipyo natin pag-aaralan. Sabi niya, but whoever has been forgiven little, loves little. Yung mga pinapatawad lang ng maliit, nagbibigay lang din ng pag-ibig na maliit. Pero yung pinapatawad ng malaki, ay nagbibigay ng malaking paglilingkod at nagbibigay ng malaking pagmamahal. In short, yung binigyan ng Diyos ng malaking pagmamahal ay nakakapaglingkod ng malaking pagmamahal sa Diyos. At yung binigyan ng Panginoon ng maliit na pagmamahal, naglilingkod lang din sila ng maliit sa Diyos. Maliwanag po ba?
Kaya dito makikita natin nasusukat ng Diyos o nasusukat sa buhay ng tao kung gaano niya kamahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na tinatanggap niya sa Diyos. Okay, para mas maliwanag. Ako bilang ama, pagdating ng birthday ko bilang pastor, ito yung aking mga anak. 5 yung aking anak. Pag sila'y nagbibigay ng regalo, hindi pare-parehas eh. Merong napakahalaga at meron namang parang kunti lang yung halaga. Yung nagbibigay ng malaking halaga, ito yung aking anak na talagang nabibigyan ko ng malaking pagmamahal. At yung nagbibigay ng maliliit na halaga, ito yung aking anak na kung minsan kulang sila ng pansin o pagmamahal galing sa akin. Kaya naman nila ako binibigyan ng napakahalaga dahil tumatanggap sila ng mahalagang pagmamahal. Kaya naman sila naglilingkod lang ng maliit kasi maliit lang yung pagmamahal na tinatanggap lang nila. Kaya sa panahon natin ngayon, makikita kung ang isang tao ay naglilingkod ng matindi sa Panginoon, matindi ang pagmamahal ng Diyos na tinatanggap niya. May tao ba rito? Kapag ang tao ay hindi nagbibigay ng malaking paglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, maliit din yung natatanggap ng pagmamahal sa Diyos. Okay. Nasa inyo ngayon yan. Nasusukat yung halaga, yung laki ng paglilingkod natin at yung halaga ng ibinibigay natin sa Panginoon doon sa ating mga ibinabalik sa Panginoon. Parang bumbilya. Pag sinabi natin bumbilya, lahat yan bumbilya. Pero may maliwanag at may medyo madilim-dilim na kaunti. Bakit maliwanag? Mas malaki ang wattings. Bakit madilim? Kukunti lang ang wattings. Maliwanag po ba? Yes. Kaya nasa inyo ngayon yan. Alam na ninyo, siguro kaya ganito ako maglingkod kay Lord. Kung minsan mainit, kung minsan malamig, kasi kunti lang yung natatanggap kong pagmamahal kay Lord. Yun yung batas. Yun yung prinsipyo. Kaya yung mga ibang tao naman matindi kung maglingkod, umulan, umaraw, dahil yung laki ng pagmamahal na natatanggap nila kay Lord. Yun yung sukatan. Kaya sabi ni Lord, love me with all of your heart, with all your soul, and with all your mind. Maliwanag po ba? Amen. But whoever has been given little, loves little. But whoever has been given big, loves big. Hello? Okay. Then Jesus said to her, your sins with S are forgiven. Sabi dun sa sinful woman. Sabi na, the other guests began to say among themselves, who is this one even forgive sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. So dito sa ating mga teksto, yung babaeng sinful na yun walang iba kundi si Maria Mary, the sister of Martha and Lazarus, was the same Mary who poured out an alabaster jar of nards, perfume to the feet of Jesus. Anong verse ito? Sabi sa John 11 verse 1 and 2. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord's and wiped his feet with her hair. So nakita niyo si Mary at saka si Martha. Nung dumalaw si Jesus sa kanyang tahanan, sino ang lumapit kaagad
at dumikit na sa Panginoon. Hindi ba si Mary? Si Marta, naghanda lang eh. Kaya ang sinabi nung nagreklamo si Marta kay Lord, sabi na, Lord, yung aking kapatid, utusan mo naman tulungan ako dito. Ang sabi ng Panginoon kay Marta, 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 masyado kong abala sa lahat ng bagay. Iisa lang ang mahalaga sa lahat at yun ang pinili ni Maria at hindi dapat maalis sa kanya. Kung sino yung tumanggap ng malaking pagmamahal, yun din ang nagbibigay ng malaking pagmamahal. May demonyo na naman. Tahimik. Okay. May nagigilty ba rito? Tandaan ninyo the only reason bakit tayo lumalapit sa Diyos dahil sa ating kaligtasan. Isa lang naman yan eh. Gusto natin maligtas. At dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin, doon tayo naligtas. Pero itong babaeng ito, nung laki ng kanyang pagkakautang dahil siya ay sinful woman, makasalanang babae, pinatawad siya ng Panginoon. Yung laki ng kanyang kasalanan, pinatawad siya ng Panginoon. Ibig sabihin, ganoon din kalaki yung pagmamahal na binigay sa kanya ng Panginoon. Dahil hindi mo kayang ibigay yung malaki kung maliit lang yung nasa inyo. May proportion lagi yan. Kaya nga pala doon sa aming pamilya noon, 7 kami magkakapatid. Abay, ako lang yung tinawag ng father ko na pastor na ako yung black sheep of the family. Kaya nung siya'y naratay, inatake, talagang ako lahat ang nagbibigay ng allowance niya, ng pagpapadoktor niya, the whole month, for how many months. Dinadalang ko yan. Yung aking mga kapatid, ang ginagawa ay yung ibinibigay ko, hinahati pa nila, pinaghati-hatian. Yung pagmamahal nila maliit, yung pagmamahal nila sa tatay ko maliit. Bakit? Hindi sila masyadong nagkasala eh. Kumbaga konti lang yung pinatawad sa kanya ng aking ama. Ako talagang black sheep eh. Pinatawad ako ng tatay ko. Kaya yung pagmamahal ko sa kanya, hindi rin masukat. Nakuha niyo yung prinsipyo, ganun din tayo sa ating Panginoon. Hello? Amen. Pero tandaan nyo, lahat po ay nagkasala. At lahat po ay pinatawad. Amen. Pero magkakaiba yung uri ng ating paglilingkod sa Kanya. May maliit, may medium, at may malaki. Merong small, big, medium, large, extra large, at jumbo. Dapat nasa jumbo tayo kay Lord. Oh, isa lang po malakpak eh. Palakpakan na natin ang Panginoon. Alam ba ninyo, kapag pumapalakpak tayo, lumalayas ang demonyo. Lakas ang demonyo. Okay. So ngayon, kung gaano kalaki ang pagmamahal na natatanggap mo mula sa Diyos, ay nasusukat sa halaga ng kaloob mo sa Kanya. Tama, mali? Sa English, the measure of love you are receiving from God was measured by the gift that you are giving to Him. Pangalawa, ayaw ng Diyos na meron pang mas mahalaga sa ating buhay, kundi siya lang. Kaya nga, love me with all your heart, with all your soul, and with all your mind. God forbid anything valuable in your life more than Him. Ang gusto ng Panginoon, siya lang ang mahalin mo ng buong puso. Then, hindi mahalaga kung sino ka sa Diyos, kaya makasalanan ka, kaya anong klaseng pagkatao, kundi gaano siya kahalaga sa iyo. Yan ang isang dapat natin intindihin. Who are you is nothing with God.
But who He is in your life is the most important. Walang halaga kung anong klaseng pagkatao mo. Ang tinitignan ng Panginoon, gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo. Yung nga tanong ko sa inyo, gaano kahalaga ang Diyos sa inyong buhay? Hello? Parang nag-aalangan ako sa inyo. Napakatahimik. Palakpakan na natin ang Panginoon. Sabi natin, Amen! Ganyan ang iglesia ng Panginoon. Hindi. Okay. Umpisa na tayo. Introduction lang yun. How Mary get the attention of God. Paano nakuha? Kasi ang target natin dito, paano natin makuha yung attention ng Diyos sa ating buhay? Itong si Mary na makasalanan, paano niya nakuha yung atensyon ng Diyos sa kanya? Una, by her great value of offering. Dahil sa napakahalagang offering ni Mary sa Panginoon. Ano yung kanyang offering? A very expensive perfume made of pure nards in an alabaster jar. Yung nga sabi ko, ang halaga sa panahon natin ngayon is $54,500. Yan yung halaga na ibinigay ng simple woman. Kaya nga pinag-aaralan ko, paano nagkaroon itong simple woman na ito ng ganitong kahalaga na pabango. Eh siyempre, ibinibinta niya yung kanyang sarili, di maraming pera. Kaya ito yung kanyang pabango. Yung mga hostess ng panahon na yon, ito yung kanilang gamit na pabango pang-attract ng lalaki. Kaya meron siyang alabaster jar of pure nards. Isang malaking kayamanan. Worth more than a year wages, sabi niya dyan, 300 denarii or $54,509. Nakuha niya yung attention ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, tumitingin siya, hindi yung laki ng halaga, kundi yung halaga mismo. Not the amount, but the value kung ano yung iyong ibinigay. Baka isipin mo, konti lang yung aking binibigay. Kasi sa Bible, binantayan din ng Panginoon yung basket di ba? May nagbigay ng malalaki at mayroong babaeng balo doon na nagbigay lang ng 2 kusing. At ang sabi ng Panginoon Kristo, kayo ay nagbigay ng malalaking halaga, pero sobra lang ito sa pangangailangan ninyo. Pero itong babaeng balo na ito, ang kanyang ibinigay ay ang kanyang buhay. Kanyang kabuhayan. Yun yung value. Hindi yung amount. Nagigits niyo? Okay. So, ito yung dahilan kung paano niya nakuha yung atensyon ng Panginoon. Ngayon, sa buhay natin ngayon, paano mo makukuha yung atensyon ng Panginoon sa buhay mo? Gets niya? Sabi diyan sa Luke 7:37, a woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Dala niya yun. Okay, pangalawa, na nakuha niya attention by her great service. Ano yung service na ginawa ng babaeng ito? Binasahan niya ng kanyang luha yung paa ni Jesus. Pinulasan niya ng kanyang buhok yung paa ni Jesus. Pinaghahalik-halikan niya yung paa ni Jesus at saka niya binuhusan ng pabango. Ibang klaseng paglilingkod, pagsisilbi. Maliwanag mo ba? Talo pa nga niya si Simon. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw Simon, nagpunta ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig. Pero itong babaeng ito, nakuha niya atensyon ng Panginoon sa 2 bagay. Great value of her offering at saka great service na ibinigay niya kay Lord. Gusto niyo makuha yung atensyon ng Panginoon sa buhay niyo? Do it!
Hello? Hindi po pwede kay Lord yung, ayaw ni Lord yung. Okay, ano ang nag-udyok kay Mary? Bakit niya ibinigay yung best offering at best service sa Panginoon? Ano yung nag-udyok? Una, makasalanan siya. Living in a sinful life. Lahat tayo, we are sinner. Then, anong ginawa niya? Sabi sa 39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Makasalanan. Walang kaligtasan. Ano ibig sabihin ng makasalanan? She was outcast or rejected by the society. Talagang iniitsapwera sa kanyang komunidad. Walang kwentang babae. Derided or derided, she was ridiculed, pinagtatawanan, iniinsulto sa kanyang komunidad. Siya ay basura sa mga mata ng taong matutuwid. Yan ang buhay ng babae ito. Ito ang nag-udyok na ibigay niya yung the best. Dahil wala na siyang kaligtasan. Napakasama ang kanyang buhay. Ito rin yung dapat natin gawin. Because we are sinners. Kailangan ma-motivate tayo na ibigay natin yung the best na paglilingkod kay Lord. Amen ba? Amen. Tandaan ninyo, hindi kayo nilalang ng Diyos, hindi kayo iniligtas ng Panginoon upang mabuhay lang ng masarap, maayos hanggang sa mamatay. May dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos at kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon para maglingkod. Gets nyo? Okay, pangalawa. Bagamat siya makasalanan, kaya siya, ito yung pangalawa na udyok na ibigay niya yung kanyang the best dahil siya ay pinatawad ng Panginoon Kristo. Kahit napakalaki yung kanyang kasalanan, pinatawad siya ng Panginoon. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgive sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Tayo ay pinatawad na ng Panginoon. So anong dapat natin gawin? Mag-enjoy? Hindi. May dahilan bakit nga tayo pinatawad. Dahil kung ikaw ay makasalanan, hindi ka pwede magdala ng makasalanan sa Panginoon. Binago na tayo, pinatawad na tayo, nilinis na tayo, para tayo makapagdala ng mga taong makasalanan sa karya ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit na tayo binago. Maliwanag? Hello? Hindi para mag-enjoy. Amin po ba? Sabi diyan, hindi mahalaga kung anong uri ang iyong pagkatao sa Diyos, kundi kung gaano siya kahalaga sa iyong buhay. Kasi minsan ay nangyayari sa buhay ko yung nagising ako isang umaga dahil sa edad ko na ito, 76, nag-start ako magpastor at the age of 37. Hindi ko na-neglect yung manalangin sa kanya tuwing umaga. For how many years? 40 years. Hindi ako nagsawa. Bakit? Makasalanan kasi ako dati. Pinatawad niya ako. So hindi ko dapat baliwalain yung pagpapatawad na yun. Pagmamahal yun na tinanggap ko sa kanya. So merong umaga, nung magising ako, ito. Gusto ko mag-pray. Pero walang pumapasok sa ating isipan. Kundi ang naririnig ko lang, sabi ng Panginoon, worship me. Worship me.
Meron akong gustong ipag-pray. Dahil yung panahon na yon ay kasi may tanim kaming 5 hektaryang maisan. Natatandaan nyo ng month of July, abay wala nang ulan. Tumawag na yung aming katiwala doon. Sabi na, Pastor, delikado yung tanim natin, walang ulan. Sabi naman ni Pastora, abay mag-pray ka, hindi ka yata nagtatides eh. Sabi ko sa kanya, Dal, katiwala lang natin doon. Tayo ang may-ari doon. Dapat tayo yung nag-pray para doon. Okay. So, Lord, wala akong masabi. Pagdating sa tithes, kaloob, all mine to give to Him. Ngayon, ang sinabi sa akin ni Lord, worship me. Gusto kong manalangin ng ulan. Pero sabi sa akin ni Lord, worship me. So, ginawa ko, isinara ko yung aking opisina, pinatay ko yung ilaw para madilim. Then, when I look into your holiness, I start singing to the Lord. When I guess into your loveliness, then I worship you. I start crying. Talagang matagal yun. Hanggang nakakaramdam ako ng parang ang lamig sa loob ng kwarto. After 1 hour worshiping the Lord. Kasi sabik ang Panginoon sa ating worship. Alam ba yung dahilan kung bakit inalis ng Panginoon yung mga Hebrew Israelites doon sa Egypt? To worship me. Yun yung rason. Kaya nga ang tanong, ginagawa pa ba natin kay Lord yan? One way of showing our love unto God. So I worship Him. After 1 hour, I love you, Jesus. I love you, Lord. Pagkatapos yun, ito na. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Sabi ni Lord sa akin, the rain will come. Gets nyo? Then, sige, palakon mo dito. Palakpakan mo. Then after that, after kinabukasan, tumawag yung katiwala. Sabi niya, Pastor, ang lakas ng ulan dito. Magdamag at saka kanginang hapon, umulan ulit. Okay. Kumusta yung tanim? Ayos na, nadiligan. Ngayon, after another 2 days, tumawag yung katiwala, nag-istorya. Sabi na, alam mo, Pastor, yung kapitbahay ko, katabi ko rin ng bukid ng tinatamnan ng mais. Nung umulan, nung gabi, at saka umulan nung kinabukasan, the following day, ay naghanda siya ng pang-spray. Tinanong ko, pare, saan ka pupunta? Alam mo naman pare, umulan kahapon, kagabi, at saka ngayon, kahapon, kaya ngayon, mag-i-spray ako doon sa maisan. Di pumunta. Pagdating ng 10 o'clock, bumalik. O pare, tapos ka na mag-spray? Sabi niya, pambihira. Umulan nga ng malakas, pero hanggang bukid mo lang. Walang ulan doon sa ating mga tanim. Yes. Kapag kaibinigay mo yung kailangan ng Panginoon na paglilingkod at pagmamahal, ibabalik din niya ng pagmamahal. Because love begets love. Amen. Dito sa parte nito, bakit ano ang nag-udyok sa babaeng makasalanan na ibigay niya kay Lord John the best? The best offering, the best service. Kasi sinner siya nang pinatawad. Makasalanan tayo mga kapatid na pinatawad ng Diyos. Kaya naman naghahanap ang Diyos ng pagmamahal mula sa atin. Love me with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ginagawa ba natin yan?
O inaantay na lang natin yung araw ng linggo para mag-worship kay Lord? Ba't tahimik? Hello? Kaya nga, the basic foundation of God's forgiveness, hindi mahalaga kung sino ka. Kung gaano ka karumi, kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Ang mahalaga ba ang Diyos sa buhay mo? Kasi, kayang ibigay ni Lord lahat ng kailangan mo. Ang kailangan niya, yung pagmamahal mo sa Kanya. Okay, next. Ano naman ang naging commendation, reward ng Panginoon kay Mary? Pagkatapos niya ibigay yung great service at saka great offering. Una, sabi niya, she has done, sabi ng Panginoon sa mga Parisiyo, bakit ba ninyo pinapakialaman? Kasi sabi ng mga Parisiyo, napakamahal yan. Sayang. Sana ibigay natin yan at ibigay sa mga mahirap. Sabi ng Panginoon, ba't niya pinapakialaman? Yung mga mahirap, kasama nyo lagi. Pero itong ginawa ng babaeng ito, she has done a beautiful things to me. Basahin natin, 1, 2, 3. Ang hina ng boses nyo, pakilakas na, hindi ko marinig. 1, 2, 3. Kayo, tatanungin ko, nakagawa na ba kayo ng beautiful things kay Lord? Wala ko marinig Hagikikan lang Kaya, ito yung malaking pagkukulang natin. Kung tayo umaattend ng Sunday service, kung tayo nagbibigay ng ating offering, akala natin we have done a great things to God. Ang hinahanap ni Lord, pagmamahal. Kaya nga sabi niya kay Pedro bago umakyat ng langit ang Panginoong Kristo, nagpaalam muna sa kanila Huling kinausap si Pedro, sabi na, Pedro, do you love me? Kulang ang pagmamahal ng tao na dumarating sa Diyos. Kaya yung huling pagkakataon, bago umakyat ng langit, Peter, Simon, do you love me? Sabi ni Pedro, yes Lord, alam mo, mahal kita. Then, anong sabi niya? Feed my lamb. Inulit niya ulit, Peter, do you love me? Pangalawang pagkakataon. Yes Lord, alam mo, mahal kita. Then, take care of my lamb. Alagaan mo yung maliit na tupa. Pangatlo, Peter, do you love me? Kapag ang isang talata sa Biblia ay inulit-ulit, ibig sabihin niya, napakahalaga. Binibigyan ni Lord ng diin dahil napakahalaga ito sa Kanya. Kalabitin mo, yung katabi mo. Do you love the Lord? Si Pedro umiyak na na-guilty na Kaya nga nagbigay siya ng commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Tandaan ninyo, hindi dito magwawakas ang buhay natin Haharap tayo sa Kanya pagdating doon. Tatanungin, sabi ng Panginoon, have you done your assignment? Do you love me? Ito yung tanong ng Panginoon. Itong babaeng ito, makasalanan. Worst among the worst. Pero sabi ng Panginoon, she has done a beautiful things to me. Wow! Hello! Yun lang kumanta ko na, I love you, Jesus. Parang pagkatapos, parang sinabi ni Lord sa akin, you have done a beautiful things to me. Hindi ba natin kayang gawin yon?
Hello? Okay, ayaw nyo kumibo, bahala kayo sa buhay nyo. Pangalawa, sabi pa ng Panginoon what she has done, yung ginawa ng babae ito, will also be told in memory of her. Imagine, nakakita na kayo ng isang bagay na nakalagay dyan, in memory. Yung bang bagay na lagi mong maalaala. Di ba? Meron yun? Nakita nyo sa cementerio, may nakalagay doon, in memory. Itong babae ito, sabi ng Panginoon, sabi niya, what she has done will also be told in memory of her, wherever the gospel is preached throughout the world. Habang ipinapahayag itong salitang ito, siya ay laging naalaala. Ang sarap, ang ganda ng nangyari, experience na itong babae. Wag naman tayo maging common lang kay Lord. Kailangan extraordinary tayo sa Kanya. Say Amen. Mark 14:9, sabi pa dito, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Kaya habang buhay ang salitang ito, buhay yung ginawa ng babae ito na makasalanan. Kunwari, halimbawa sa akin, pag ako'y namatay, merong in memory of Pastor Sammy, yung 12. Nakagawa ako ng maganda sa Panginoon. Habang nandyan yung 12, alam nila, si Pastor Sammy ang nagtayo. Tanong, may nagawa na ba kayo? Pagpunta mo sa church, ako may gawa niyan. Ha? Meron bang ganon? Sumagot naman kayo. Nakatingin na lang kayo sa akin eh. O baka naman, ang in-memory sa inyo, yung upuan na lang nyo. Akin to, akin to. So ito yung nagudyok. Una na nagudyok, yung commendation, yung papuri ng Panginoon sa babae ito, ang babae ito ay nakagawa ng napakaganda sa ating buhay. Sabi ng Panginoon. At ang pangalawa, yung kanyang ginawang yan, maala-ala siya sa buong mundo. Di ba? Okay yun, di ba? Sa panahon ninyo ngayon, may naiisip pa kayong gawin kay Lord para lagi kayong naala-ala? Wag naman yung lapitan ninyo, wag yun. In memory of the Lord. Mag-isip kayo kung ano ang dapat yung magandang gawin sa Panginoon. Okay. Ang sukatan ng pagmamahal ng Panginoon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ano yung sukatan? Sabi sa Luke 7:39, nang ito'y makita ng Parisiyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yung duro? Sagot niya. Kaya't nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera, 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa silang pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Yung tanong sino sa kanila? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Okay, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan niya ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan,
Ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil, nakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Okay, medyo dumiskanso tayo doon. Malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat malaki ang pinatawad sa kanya. Ang ibig sabihin nito, yung mga malaking nagmamahal kay Lord, malaki rin ang pinatawad sa kanya ng Panginoon. Kaya yung mga taong kunti lang yung pagmamahal kay Lord, kunti lang din yung pinatawad sa kanila ng Panginoon. Katotohanan yun. Kaya, nung napag-aralan ko ito, hindi na ako nagtaka kung may mga taong tinatawag na iniligtas o Kristiyano na ayaw maglingkod. O kaya, may kaunting lingkod lang. Naintindihan ko na dahil kunti lang ang ibinigay na pagpapatawad sa kanila ni Lord. May mga tao naman, umulan, umaraw, nandyan sila talagang gano'n na lang kung maglingkod sila kay Lord. Bakit? Dahil malaki ang pagmamahal na binigay sa kanila ni Lord. Alin ang gusto niyo ni Don? Yung malaki o yung maliit? Eh bakit konti lang kayo maglingkod? Hello? Okay. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, siya rin gagamitin panukat sa inyo. Yung sabi sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo ng Diyos. Kung nagbibigay ka ng paglilingkod sa kay Lord ng ganito, yung sukatan na ginagamit mo, yun din yung sukatan ng Panginoon ng pagbabalik ng pagmamahal niya sa inyo. Nakikita ninyo yung prinsipyo, yung formula. If you want more blessing, if you want more love, give big love unto the Lord. Ganun lang yun eh. Maliwanag po ba? Hello? Nagkakaintindihan po tayo? Kaya, sa mga churches na pinapasyalan ko, siguro sa 100 membro, mayroong 10 na talagang ganun sila maglingkod kay Lord. At yung 90, ganun lang. Kasi ganito pala yun. Ito pinag-aaralan natin ngayon. Pero sabi natin, itas na natin ating kamay ngayon, yung kanan. Then close your eyes, sandali lang. Sabi natin, Lord, alam ko na napakalaki ang aking kasalanan. Nung pinatawad mo ako, napakalaki ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Subalit, Panginoon, napakaliit ang ginagawa ko ng paglilingkod at pagkakaloob sa iyo. Magmula ngayon, kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa akin, ganon din kalaki ang paglilingkod ko sa iyo at kahalaga ng kaloob ko sa iyo. Lord, pangako ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nangako kayo ha. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo, huwag na niyong sukatin si Lord. Ibigay nyo na ng tudo. Maliwanag po ba? Kasi meron akong isang testimonyo na ginawa
Kasi merong isang babae. Makasalanan din itong babae ito. Hostess sa Holland. Ang pangalan niya ay Agnes. Ngayon, itong si Tony from the Philippines, siya ay isang businessman at para medyo makapag-relax naman, iniwanan niya kanyang business, siya pa ay writer at nagpunta ng Holland. Pagdating sa Holland, medyo iba yung oras. Yung ating alas 6 o alas 5 ng umaga, doon ay alas 3. Kaya nagising siya ng alas 3, akala niya umaga na. Dahil ang hilig niya ay pagkagising nagkakape. Doon sa hotel sa Holland, walang kape. So lumabas siya ngayon, alas 3 ng madaling araw. Lumabas siya ngayon, naghahanap ng mapagkakapehan. Nakakita siya ng isang maliit na bar. Madusing, mga gano'n. Dahil pumasok siya, andun naman yung dalawang mag-asawa. Si George, yung lalaki doon, siya yung parang bartender. Madusing. Pagdating ng alas 4, alas 5 ng umaga na doon sa Holland, abay, habang nagkakape si Tony, nagdagsaan ngayon, babae, 19 sa bar ngayon. Ang iingay nila, tuksuhan, magkano ang kinita mo yun? Mga hostess pala sila. Then dumating yung punto na itong si Agnes, kinantsawan ng mga kasama niya, oy, birthday mo bukas, mag-celebrate ka naman. Sabi nitong si Agnes, sa tanang buhay ko, sabi niya, ako ay 36 years old na, hindi ko pa nasubukan nag-celebrate na akong birthday. Kasi wala akong panggastos. Yun yung kanyang sinabi. Naririnig ito ni Tony. Nung nag-alisa na yung mga babae, kinausap ni Tony ngayon si George, yung may-ari ng bar. Sabi niya, ako si Tony, nakipagkilala. Sabi naman niya, ako si George. Posible ba, sabi ni Tony kay George, na makapag-celebrate tayo dito ng birthday ni Agnes? Sabi ni George, aba, naluloko ka na ba? Kasi ang sabi ni Tony, imbitahin lahat ng hostess. Sabi ni George, nasisira ka na ba ng ulo? Abay, libo-libo ang hostess dito. Kung iimbitahin mo, saan mo ilalagay dito? Late lang ng bar. Basta imbitahin mo yung dapat imbitahin. Sabi niya, kimapuno, walang problema. Ako ang gagastos. Basta i-celebrate natin yung birthday na Agnes na hindi niya alam. Makasalanan ito Okay. Sabi ni George, sige. Total, matagal ko ng mga suki yung mga yan Mabigyan man lang ng kaligayahan si Agnes. So, sa likod ng kanilang kaalaman, inihanda yung bar. Naglagay ng happy birthday Agnes, mga gano'n. Dahil lahat ng mga pagkain nandun na. Kinabukasan ulit ng mga bandang alas 3, andun ulit si Tony, nagkakape. Dating ng alas 5, 4:45, nagdagsaan ang daming hostess. Hanggang labas, nagulat na itong mga labisyan. Sabi na, ba't sobra itong mga hostess ngayon? Hanggang labas. George, ano nangyari? Hindi pinapansin ni George. Ito na. Nung nakahanda na lahat, biglang tinanggal yung tabing. Nakasulat doon, Happy Birthday, Agnes! Sabay palakpakan, kumanta na si Tony ng Happy Birthday. Magandang boses ni Tony. Umiyak ngayon si Agnes na gusto. Habang sinisindihan yung cake, umiyak. Dahil nilapit sa kanya yung cake na gano'n. Pagkatapos, sabi niya, okay Agnes, hipan mo na. At hatiin mo na yung cake at magbigay ka na. Tagal, tinitignan ni Agnes yung cake. Umiiyak.
Sabi niya, Tony, hindi ba pwedeng akin na lang itong cake? Kasi sa tanang buhay ko, 36 years old na ako, this is my first time na nakatanggap ng cake. Pwede ba akin na lang ito? Sabi ni Tony, okay, sa'yo naman talaga yan eh. So, sandali lang. Diyan lang naman yung aking apartment na tinitirahan. Ano, kinuha yung cake, inilagay sa drawer ng kanyang mesa, at saka bumalik. Tuloy yung kasiyahan, nagpakain na sila. Nung natapos na yung kasiyahan, sabi nitong si George, saka yung pag-asawa, Oy, Tony, sabi nga, saan ka umatin ng church? May church ka ba dito? Sabi nga, wala. Kasi Pilipino ako eh. Doon sa Pilipinas mayroon. Pero dito wala. Kasi, bakit mo naman natanong sabi ni Tony? Sabi ni George, kasi kung meron ganyang klase ng church dito na nagbibigay kasiyahan sa mga taong kinalimutan na ng sosyedad, aatid ako. Nag-gets nyo yung mensahe? Kung meron ganyang klaseng church dito, aatid ako. Kaya kung ganyan ang klase ng church na ito, maraming aaten. Maraming aaten. Dahil ang sabi ng Panginoon, do unto others what you want others do unto you. Kung sino man sa inyo ang magmahal sa mga maliliit na ito, ako ang inyong pinaglingkuran. Kaya kung ganyan ang klase ng church natin, malaking pagmamahal ang ibibigay sa atin, at malaking pagmamahal ang ibinibigay natin sa Panginoon, lalaki rin ang pagmamahal na tatanggapin natin mula kay Lord. Mahina yung palakpak. Lakasan pa nyo! Kaya yung mabingyan nyo. Sapagkat kung ano yung panukat na ginagamit ninyo sa iba, siya rin gagamitin panukat sa inyo ng Panginoon. Okay. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Huwag nyo sabihin na, kasi konti lang. Kasi meron akong barkada nun eh. Apat kami magkakabarkada sa Santiago. Puro kami tumador. Hindi pa kami born again. Puro lasinggero. Ang barkada namin noon, yung mga may-ari ng bulingan sa Santiago, yung may-ari ng malaking grocery sa loob ng palengke, may Bombay pa kaming barkada. Yung barkada namin noon, yung nga, ABS-CBN, alak, babaeng sugal. Kapag nagkasaya kami, punta kami sa loob ng palengke, pulutan namin yung mga sariwang atay ng aso. Yun yung kilawin namin, sariwa. Yung bagong labas. Ganun kami doon. Then Johnny Walker, o kaya punta doon, alas 9 ng umaga. Ngayon, doon sa barkada namin, 4 kaming close na magkakabarkada. Puro kaming ahente. Meron tayong dumating yung panahon na na-convict na ako ni Lord. Medyo na-born again na ako at nagsisimula na ako maglingkod. Ang sabi nung isang kaibigan ko, alam mo kasi, yan si Sammy, laki kasi na kasalanan yan eh. Kaya, yan, tama lang na maglingkod sa kay Lord. Kasi sa akin, mabait ako eh. Wala naman akong masyadong kasalanan. Kaya, siya lang yung tinawag. Ako, wala naman akong dapat idahilan. Dahil kunti lang naman yung nagagawa kong kasalanan. Katoliko kasi, pag magsamba lang ako, nababawasan ko naman kung nagsasamba ko. Yun yung makatwiran. Ganito tayo ngayon eh. Kunting pagmamahal, ang pinatawag ng kaunti, pero tandaan ninyo, pare-parehas, kay konti, kamalaki, kasalanan yan. Kung kaya kang dalhin sa impyerno yung malaki, kaya ka rin dalhin sa impyerno yung maliit na kasalanan. Lahat tayo pinatawag ng Panginoon.
Kanya lang, kailangan para malaman natin na malaki yung tinatanggap natin pagmamahal sa Panginoon, lakihan din natin yung laki ng paglilingkod at yung laki ng halaga na ibibigay natin sa Kanya. Maliwanag po ba? Sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal? Sa pinagkakotongan, sa palagay ko po, ay ang pinatawad ng mas malaking utang. Yun yung mga dapat natin pag-aralan lagi. Okay, the relationship of giving and loving. Ano sabi niya? Ang nagbibigay ng kakaunti ay kakaunti ang nararamdaman pagmamahal mula sa Diyos. Ang nagbibigay ng malaki ay malaki rin ang nararamdaman pagmamahal mula sa Diyos. Nasa inyo yan. Lagi. Mararamdaman ninyo. Kapag kayo'y kuminsan kinakausap ng Panginoon, sambahin mo ako, manalangin ka, gawin ninyo isang uri ng paglilingkod. Dahil ang sabi ni John Wesley, without God, man cannot. And without man, God will not. Tayo ang kamay, tayo ang bibig, tayo ang extension ng katawan ng Panginoong Kristo. Kaya, hindi kikilos ang Diyos kung hindi kikilos ang kanyang mga minamahal. Pag tayo kikilos, kikilos din ang Diyos sa pamamagitan natin. Walang magagawa ang Diyos kung wala tayong ginagawa. Maliwanag po ba? Gusto ninyong umunlad? Kung ayaw mo naman gumawa, hindi ka uunlad. Gusto ninyong dumami? Kung wala namang kumikilos, hindi na dami. Maliwanag po ba? Ang laki ng iyong pagmamahal na tinatanggap mo sa Diyos ay nasusukat sa halaga ng iyong ibinibigay. Kahit ito, nasusukat dito. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Maliwanag? Tama na ito. Imagine, pupunta ka sa church, nakasuot ka ng sapatos na worth 5,000. Nakasuot ka ng damit na worth 5,000. Alahas na worth 10,000. Pagdating mo sa church, ibibigay mo 20. Gets nyo? Mas mahal mo pa yung sapatos kaysa yung si Lord. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay. So, nakita nyo? So, doon nagtatapos ating pag-aaral. Yun yung sukatan. Kaya ngayon, huwag na nyong antayin. Nasabihan kayo ni Lord. Sinabihan na kayo ngayon ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mas matutuwa ang Diyos kung lahat kayo ay kumikilos dahil lahat kayo ay minahal ng Diyos. Mas matutuwa ang Diyos. Sige, palakpakan natin. Mas mahal o mas matutuwa ang Diyos kung binibigyan ninyo ng halaga yung kaloob nyo sa Kanya, bibigyan din na kayo ng higit na mahalaga sa lahat sa Kanya. You are the best possession of God. You are the treasure of God. You are the apple of His eye. You are the lily of the valley. Gets nyo? Kaya, wag na tayong mag-relax. Give lang to our God. Palakpakan natin ang Panginoon.